naman po tayo dito. Umpisahan natin dito sa simula siguro. Kasi para maintindihan po natin. Kasi nabanggit dito na meron daw po mga survey silang nakalap. Na kung saan mga kababayan ang sinasabi dun sa survey po nila na pabor daw ang mamamayang Pilipino na si PBBM na lamang ang presidente ang magpakumbaba sa hidwang ito mga kababayan para magkaroon ng pagkakais at pagkakasundo-sundo. Ang problema kasi mga kababayan, kung ako si PBBM at presidente ng Pilipinas, hindi ko naman sila inaano. Hindi ko na nga sila inaano, ako pa magpapakumbaba. Diba mga kababayan, nakukuha niyo yung pinupunto? Ang hirap naman kasi magpakumbaba sa mga tao na hindi marunong magpatawad at handang dalhin sa ilalim ng hukay, mga kababayan, yung kanilang galit. Kaya nga nakakapagtaka bakit marami pa rin ang sumisimpatya kay Sara kahit na mismong nagsasalita siya ng hindi magaganda at nagtatanim sa utak at isipan ng publiko na huwag magpatawad mga kababayan at magalit at idalhin sa ilalim ng hukay yung kanyang galit mga kababayan. Diba? So ngayon, pakinggan po natin itong live ng Net25 mga kababayan na kung saan meron daw pong tagubilin na magkakaroon mga kababayan ng rally para suportahan naman ang presidente sa opinion po nito na wag ma-impeach etong si Sara. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan. Ayan, simulan natin sa umpisa. Mga binahang lugar po yan. Pati Capiz, ha? Pati ba Capiz, yung Western Visayas? Bumaha po, dahil yan sa shear line, ha? Shear line lang po yan, ha? Kakaiba na ho kasi ngayon ang panahon, Walang bagyo, walang signal, pero ang lakas ng ulan, nagkaka-landslide. Kasi nga, puno na yung mga lupa, no? Kumbaga, yung tubig ay naiipon na po sa kanilang mga lugar. Yes. Tapos susundan pa na malakas na ulan. Ulitin ko disclaimer, napakalaki ng respeto natin sa INC. Kasi dati akong member ng INC, mga kababayan. Kaya lang ako natiwalag kasi nga may pagkapilyo ako. Ngayon, mga kababayan, ang hindi ko lang gusto dito, yung rally. Kasi nga mga kababayan, although suportado nila ang presidente, pero ito naman sarili kong opinion, mga kababayan, although suportado naman nila ang presidente, pero hindi nila nakikita mga kababayan, yung mali ng nagagawa ng ating vice-presidente. Hindi naman porkit nagbigay ng opinion si PBBM na wag nang ipa-impeach etong si Sara, isasarado na lang natin yung kagustuhan ng mamamayang Pilipino na mapapanagot etong si Sara mga kababayan. Mapapanagot etong si Sara sa hindi niya maipaliwanag na paggasta ng pera ng mamamayan. Hindi naman po pwedeng ganon. So ngayon mga kababayan, ang sa atin lang kasi, unang-una, respeto sa lahat ng mga kababayan nating INC, ito yung opinion lamang po natin. At saka mga kababayan, ang alam ko kasi dyan dati, kapag wala pang tagubilin sa taas at hindi pa na ibababa sa baba, talagang hindi pa yan din alam ng iba natin mga kababayang Pilipino, especially yung mga miyembro ng INC. Kasi bago kasi masabi na authenticate mga kababayan yung isang information, yan po ay nababa ng sabay-sabay sa lahat. Ngayon na nakakapagtaka lang kasi kanina, natanong ko yung ibang mga kamag-anak ko, mga kababayan na nasa INC, wala pa naman daw silang nababalitaan. Although dito pa nga lang daw. So ngayon, pakinggan pa natin. Landslide po ang nangyari. At dahil dyan, Jen, ang daming mga kababayan tayo, alam mo naman, ang Pilipinas ay majority ay agricultural land, diba? Nako, tama ka dyan. Ang napipinsala ho ang kabuhayan kapag dumarating ang ganitong mga pagkakataon na may mga bagyo, may malalakas na ulan, may mga pagbaha, may landslide, bukod sa buhay ng ilan nating kababayan, pangunahin ho na apektado yung ikinabubuhay ng mga mamamayan. Lalong-lalo na ang mga ito, ito po yung mga maliliit di ba? Ito yung mas mahihirap na mga babayan natin. Sabi nga sa dulong laylayan, laylayan na dulong-dulo pa, Nelson. At kailangan hong matulungan. Sa lalong madaling panahon. Actually, meron namang naaabot na tulong ang gobyerno, di ba? Tuwing may kalamidad. Kaya lang, ang problema, kapag ang isang gobyerno ay naging abala, di ba? Sa ilang bagay, sa halip na gawin yung kanilang trabaho at kung ano talaga yung kaukulan na iniaatas sa kanila ng batas,
aminin nyo man at hindi, maapektuhan yung inyong serbisyo sa mamamayan, hindi ba? Governance, yung pamamahala, yung pamamalakad sa gobyerno, wala, nafo-focus sa iba. Na-out of focus sila, Nelson. Correct, tama. Ang malungkot naman kasi, yun naman ang sinusundan ng tao na hindi apektado ng kalamidad. Sabi nga ni Kuya Henry Sr. Novales, hindi ako sang-ayon sa rally na yan, INC ako. Di ba? Oo. Yun ho ang masakit na katotohanan sa ating mga kababayan. Nako, pero ganun pa man, sa mga nakatutok po sa palatuntunan Eto, pakinggan nyo to ito, kaya nga ito sa ganang mamamayan, yung kapakanan po ng higit na nakararami ang ipaglilingkod po namin sa inyo. Hindi po ito sagana. Sabi nyo ba, ano ba yung palaton nyo? Saganang mamamayan. Hindi po ito sagana. Kasi pagkasagana, parang prosperous, no? Yes. Sa ganang mamamayan. Yun. Perspektibo, pananaw ng taong bayan po. Pati doon sa mga kababayan natin, mga vloggers, Nelson, na ginagamit lagi ang ating palatuntunan. Minsan na nagkakamali sila ng bigkas. Akala tuloy nila sagana. Akala nila, tayong dalawa, sagana. Itong dalawa niya ito, sagana ito mga, hindi po, ano po ito, sa ganang mamamayan. Meron pong doon yung sa at ganang magkahiwalay po. Hindi po yun one word. Yan. Ibig sabihin nun sa panig ng mga mamamayan, kung ano ang dapat na unahin at dapat na bigyan ng prioridad sa bawat panahon. Ayun, opo. Nagkataon naman na sa panahon ngayon, kaya nga, ang dami yung pinagkakaabalahan ng mga nasa gobyerno. Di ba? Nako, yun na nga po, doon sa ating mga kababayan. Kaya tumutok po kayo sa ating palatuntunan ngayong hapon. Nako, may napakahalaga po kaming announcement sa kapakanan po ng ating buong bansa, Nelson. Yan, ano ha? Ito'y sa kapakanan ng mga nabanggit natin kanina, no? Opo. Yung mga naapektuhan ng mga pagtatalo-talo ngayon sa pamahalaan. Yung hindi ho naabutan ng serbisyo o kaya'y naantala o mga proyektong nababalam para sa mga mamamayan dahil abala nga sa kung ano-anong ginagawa dyan eh. Di ba? Nako, ayun. At saka ito mga kababayan since nanggaling ako sa INC, yung kasing tita ko nung bata pa ako, lagi akong pinangangaralan. Laging itinatanim sa utak ko mga kababayan na ang INC, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Yung mga INC na nanonood po sa akin ngayon, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ang tumanim kasi sa utak ko mga kababayan, ang INC po hindi nakikialam sa politika. Yan po ang tumanim sa utak ko mga kababayan, kasi dati paulit-ulit sinasabi yan sa akin ng aking tita na ang INC po ay hindi nakikialam, nakikisali sa politika. Lalo na sa away politika mga kababayan. Kaya nga, eto siguro kung magkakaroon ng rally, kung totoo talaga na magkakaroon ng rally, mga kababayan, eto ata yung isa sa masasabi ko na nasaksihan ko, nakauna-unahang rally mga kababayan ng INC ay makikisali sa usaping politika lalo na sa away politika. Kasi mga kababayan, kahit sabihin nilang suportado nila etong opinyon ni PBBM na wag ma-impeach etong si Sara, paano naman po yung mga kababayang Pilipino natin na marami na nananawagan na etong si Sara pagbayarin di umano sa kanyang paglustay ng kanyang opisina, na yung paglustay ng kanyang opisina ng pera ng mamamayan at hindi po maipaliwanag. Kasi ang pagkakaalam ko hindi po talaga nakikisali ang INC sa away politika at hindi sila nakikisali sa politika. Kumbaga ang nangyari dito mga kababayan, base na rin sa opinyon na marami nating kababayang Pilipino, nagagamit ang lalo na etong Net 25, gamit na gamit ni Congressman Marcoleta. Di ba mga kababayan, di umano. Ayun na lang. So ngayon, kung titingnan po natin, gaya nga ng sabi kanina ng mga nakakausap ko, hanggat wala pang ibinababang tagubile na galing po sa tagapamahalang pangkalahatan, hindi pa pwede daw paniwalaan. Pero ngayon mga kababayan, kung sakali magkakaroon sila ng rally, ito yung kauna-unahang rally na nakisali ang INC sa usapin ng politika, mga kababayan, or away politika. Kasi ito, hidwaan to ng Marcos at Duterte, hindi pagkakaunawaan. And then mga kababayan, ang purpose ng kanilang rally is para wag ma-impeach etong si Sara, para suportahan yung opinion daw
nitong si PBBM. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang tanong ho tuloy sa ating mga kabayan mayroon bang magbibigay ng tulong sa amin dito? Kami sinalanta ng kalamidad? Ano bang dapat namin gawin? Samantalang yung mga leader namin nag-aaway-away po Napapanood namin sa telebisyon mayroon hong kani-kanyang mga kaguluhan na pinagagawa May kanya-kanyang mga posisyon Oho. at interest na sinusulong. Pero dito ho sa programa, gaya ng nabanggit na namin sa inyo, ay ang lagi naman kahit na i-review nyo yung aming mga episodes ng mga nakaraan, laging ang titingnan natin at lilimi-limiin natin sa bawat pagkakataon at sa lahat ng mga pangyayari, ano ba yung makakabuti sa higit na nakakarami. Nako. Ngayon po, meron tayong napakahalagang announcement, Nelson. Pahayag. Breaking news po sa pamamagitan ng palatuntunang sa ganang mamamayan. Mga kapatid, ayan ang termino natin, mga kapatid, mga kababayan. Yan, sabi ni Kuya Jesse Acosta, tama yung sinasabi mo, Sir Jake, INC din po ako. Kasi yun talagang tumanim sa utak ko, mga kababayan Nung ako'y INC pa dati, sinasabi lagi ng tita ko na ang INC hindi nakikisali sa politika. Tahimik lamang po ang INC at tumutulong mga kababayan sa mga kababayan nating Pilipino. Kababayan, ipakishare nyo po itong ating YouTube Live, ito pong ating Facebook Live, kung saan man kayo social media account naka-follow, ipakishare nyo po ito para mas marami po makapakinig, makapanood. Ay, baka palabasin mamaya ng mga DD-shit dyan Sinasabi ko, bayaran ng INC. Hindi. Hindi, wala ako sinasabing ganon, mga kababayan Ang sinasabi ko lang dito, ang INC, base sa pagkakaalam ko, hindi nakikisali sa politika. At nang sa ganon ay mapakinggan yung mabuti. Baka kayo ay tumanggap na rin ng tagubilin. Sabi po kasi ni Nelson, bilang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay tumanggap tayo ng tagubilin, Nelson. Kaya bago mo lang banggitin yung tagubilin na yan, again, i-share nyo na po, pati yung mga vloggers na kaibigan natin, Nelson. Yung mga vloggers na nakatutok po sa amin. Ipaki-record nyo po ito, Chuck, ayan, may basbas nila, mga kababayan doon sa mga vloggers. May basbas sila, mga kababayan, na i-record at so meaning, pwede natin pag-usapan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Gustuhan po ninyo itong ating announcement kayon. Napakalaki po nito at baka mabigla kayo, manghinayang kayo kung hindi nyo po maire-record itong announcement natin ngayon. Okay, hindi nyo napanood. Diba? Pero bago po yun, ay balikan muna natin ang mga pangyayari. Yan. Bigyan natin ng konting premise. Background. Bakit ba naging abala dyan? Kasi nakita mo, ang House of Representatives, halos araw-araw Inaabot nga ng madaling araw kung minsan, naging abala sa kung ano-anong investigasyon, di ba? At kung ano-anong ginagawa. At ngayon, ay may nakaumang pa na impeachment. Saan ba nagmula yan dyan? Ano bang pinagmula ng mga pangyayari ito? Nako, yun na nga po. Dahil sa, ito po ang tawag natin ito, yung awayan sa politika. Yun hong mga issue na ibinabato sa pangalawang Pangulo. Mismo nanggaling sa kanila, awayan sa politika. Dahil daw po sa ganito, sa ganyan, hindi na natin muna talakayan sapagkat alam naman yun ng ating mga kababayan. At nauwi ho yan sa napakatindi, humantong sa bantaan na dyan diba? Sabi ng Vice President, pag ako namatay, may kinausap na ako para patayin din kayo. Sabi naman ng Pangulo, hindi namin palalagpasin yan, ganyan. At sa pamamagitan din ng mga mamamayan, nanawagan di ba? Sa ating box. Ito, pakinggan nyo to, mga kababayan kasi ibabalik ulit yung tanong ko kanina. Populi, na dapat, hindi ganyan, di ba? Dapat sa inyong dalawa, bilang leader ng bansang ito, hindi nag-aaway, dapat mayroong magpakumbaba. May mauna. At doon nga ho sa ating Vox Populi, kayo ho ang nagsabi, mga mamamayan Majority sa inyo nagsabi, ang dapat na manguna dyan para matigil na yung gulo ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero bitinin natin ng konti, Nelson. Eto mga kababayan tanungin ko kayo ulit. Sa tingin nyo mga kababayan, dapat ba na si PBBM ang unang magpakumbaba para mahinto na
etong hidwang ito mga kababayan. Means, dapat si PBBM ang una magpakumbaba kay Sara at humingi ng pasensya at makipagkasundo mga kababayan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hinihintay ko pa yung marami nating mga followers. Mamaya natin konting banggitin kung ano po itong i-announce natin na napakalaki. Oo. Pero nandun na tayo, ha? Oo. Doon sa nagpakumbaba na ang Pangulo. Oo. Diba? At anong mangyayari kasunod? Ayan po yung ating abangan. Yan, ano ha? Kasi parang unfair mga kababayan kay PBBM eh. Kung ako ang presidente, hindi ko gagawin yan. Hindi, ito personal ko namang opinion to. Bakit mga kababayan? Kasi inaano ko ba sila? Diba mga kababayan? Inaano ko ba sila? Sila lang naman ang nanguna na tinawag akong bangag. Tinawag akong ginawan ako ng mga peking video para palabasin na ako ay masamang tao sa publiko at gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Inalipusta ang mga anak ko, inalipusta ang asawa ko. Halos isumpa na ako ng mga taga-suporta niya. Pero hindi pa rin ako umiimik kasi nga inire-respeto ko yung katandem ko. Tapos ang ending si PBBM ang kailangan magpakumbaba. Diba mga kababayan? Parang unfair. Para sa akin Kaya, sige po, i-share nyo pa. Ngayon kasi nakatutok ka sa atin, parang 1,000 pala, Nelson. Aba. Pabutin natin ng mas marami. Again, ano ha? Lalo na po sa mga kapatid. Oo. Mga kapatid, alam nyo na po, ibig namin sabihin na nakatutok ngayon. Ipakishare nyo po yung ating palatuntunan sapagkat kami po ni Nelson Ayan. at ang iba pa nating wait lang ha, may nag-comment sabi ni Ma'am Joanne Arezo. Totoo ba yung INC? Kung totoong INC yan, tiwalag yan, bawal yan kasi wala namang binababang utos sa amin yan. Kaya nga kanina pa nga ako nagtatanong mga kababayan doon sa mga kamag-anak ko na nasa INC. Wala pa nga daw kasing ibinababang utos na may rally nga daw. Wala pa mga kababayan. Kaya nga ginagawa natin ng reaction since sinabi naman nila na pwedeng pag-usapan ng mga vlogger. Pwedeng i-record ng mga vlogger. Kaya natin pinag-uusapan ngayon. Pero kung tatanungin, sana wag na lang. Ano po kasi mga kababayan, alam nyo ba kaya kilalang kilala ang INC? Kasi hindi nga nakikialam ang INC sa politics. Kaya ang INC nananatiling matatag ngayon mga kababayan dahil unang-una pag may kalamidad, INC ang isa sa tumutulong. Totoo yan mga kababayan. Personal ko masasabi yan. Pangalawa, ang mga miyembro ng INC na doktrina ng maayos. Ano po yan talaga mga kababayan, may pagmamalaki ko dahil nanggaling ako dyan. Ano po, na doktrina ng maayos. Pangatlo mga kababayan, hindi po sila nakikisali sa away politika at hindi sila mga kababayan ang hihimasok sa politika. Tapos ngayon mababalitaan natin na may gantong plano na magkakaroon ng rally at yung mga DDS tuwang-tuwa naman. Kasi bakit? Pabor sa kanila eh. Pabor sa kanila kasi etong rallying ito, anti-impeachment ni Sara to mga kababayan, ang labas nito. Although sinusuportahan nila yung opinion ni PBBM, na kung si PBBM daw masusunod, wag nang pagtuunan ng pansin na itong si Sara kasi hindi naman daw po importante. Pero mga kababayan, yung bottom line kasi dyan, ang purpose ng rally para kontrahin yung impeachment nitong si Sara. Yan yung bottom line po dyan. To be honest, mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. mga kapatid tumanggap ng bilin, ng tagubilin. Na dapat to baka Hindi kasi natin pwedeng idire-diretso mga kababayan, makaka-copyright tayo dyan. Sorry kung pinuputol-putol natin. ay naninibago rin kayo at tsaka makakarating din sa inyo ito. Yes. Pero i-announce natin, mamaya konti Nelson, pasarapin lang natin ang ating kwentuhan. Ilatag pa natin itong mga bagay na ito. Nelson. Ayunahin natin dyan yung mga Sige. epekto ng mga kalamidad. Oo. Kasi sabihin din baka nila, hindi, kailan naman magsasabi na hindi natutugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Ang totoo niyan, lahat naman ng pangangailangan ay naasikaso. Ha? Nako. Baka naman sabihin nila na gano'n. Kaya, Sabi ni Ma'am Janelle, ayan, di ba may spokesperson sila na siyang naglalabas ng official statement ng INC? Wala pa nga pong inilalabas yun eh. Nakakapagtaka nga po, dito sa Net25, naglabas sila ng ganito. okay lang maging busy ang mga nasa pamahalaan ngayon kung saang mga bagay. Kung para sa inyo, okay po yan. Sa amin po ni Nelson, hindi okay yan. Lalo na doon sa mga
Alam mo ba yung bilihin ngayon, Jen? Oho. Naku po, ako nung isang araw, namalengke ako eh. Oh. Pag uwi ko, kahit wallet ko, gusto ko na ibenta eh. Sa sobrang mahal ho ng bilihin. Oo, apektado ho talaga tayo lahat. Oo. Again, doon nga lang sa binabanggit natin kayo na epekto ng kalamidad. Yung bagyo, Nelson, ha? Oo. Simulan natin doon sa una, yung 5 magkakasunod. Sa 5 magkakasunod na bagyo, at yung huli, ano yung pangalong huli? Pipito? May P-O, may OPE. Opel. Oo. Ay umabot po ng halos ilang bilyong piso ang pinsala po sa agrikultura. Ang pinsala po naman sa infrastruktura ay bilyon din po. Sa kabuuan, matuturin natin bilyon-bilyon pong halaga ng pinsala ng sunod-sunod na 5 bagyo. Sa buhay po naman, gaano karami ang nawala? Sa pinakahuling tala po ng OCD, kung hindi ako nagkakamali, kulang-kulang 200 po ang bilang ng mga namatay. Hindi natin alam sa mga oras na ito, Nelson, kung yung mga tao bang yun nailibing na. Baka hanggang ngayon pinaglalamayan pa rin yung mga yan. At bukod dyan, Jen, sa mga nasawi na yan, naku po, marami pa rin ho ngayon, hindi pa nga makabalik sa tahanan nila eh. Tama. Yung mga binaha, yung mga natabunan ng lupa, hanggang ngayon ay nasa mga evacuation center pa ang iba. Ayan. At ang malala dyan, Jen, ito ay baka kasi ang akala natin, nabigyan nyo ng tulong, isang beses nyo napuntahan, okay na yun. Yung kabuhayan ho nila, nawala eh. Hindi ba? Yun ang mas masaklap. Yun ang sinasabi natin. Ito ba ang hindi dapat kumbaga, babaliwalain ba natin to? Magiging second priority ba natin ito? Hindi ba dapat ito yung first priority natin? Di ba? Ang ipa-priority ba natin ay ang mga awayan sa politika sa ating bansa? O, diba? Di ba? Sa kanila na nanggaling yan, mga kababayan. Ang ipa-priority ba natin yung mga awayan sa politika dito sa ating bansa? Kung papasok pa sila, mga kababayan, at pagsasagawa pa sila ng rally, parang pinariority nila, mga kababayan, yung awayan talaga. Kaya nga, mga kababayan, ito yan kung mananatili sila doon sa posisyon, mga kababayan, na itinanim, mga kababayan, sa utak ng mga miyembro ng kapatid sa iglesia, mga kababayan, na hindi ang INC nakikialam sa politika, okay yun. Wala pong problema doon. Pero kung magkakaroon ng rally, tapos mga kababayan, ang purpose ng rally ay pahintuin yung impeachment or kontrahin yung impeachment or hindi sila sumasang-ayon doon sa impeachment, mga kababayan, laban kay Sara, nang himasok na sila sa usaping politika sa pagkakataong yon. At yan po ay sasamantalahin ng mga DD-shit. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang problema pa niyan, Jen, dahil nagiging... Kasi nauubos yung oras hindi ba? Kahit naman kayo, personal. Sa personal yung buhay. Nagtatrabaho ka. Tapos maaabala ka ng ibang bagay, magagawa mo ba ng tama ang trabaho mo? Hindi ba? Napaka-practical lang naman na sabihin na kapag maraming ganito, mabuti sana kung maayos sa buhay ng mga Pilipino. Walang sakuna, walang kalamidad, at nabibili nila ang mga pangunahing bilihin. Pero hindi ganun Ang dami ang dapat na unahin ngayon kaysa dyan sa mga awayan na yan sa politika. Di ba? Nako, yun na nga po. Ngayon, doon sa atin mga kababayan na nakikinig ngayon at nanonood sa pamamagitan po ng ating pag-broadcast na ito, kayo po, nung isang araw, naalala ko, Nelson, anong araw? Biyernes ba natin na itanong yon? Na sino ba sa Pangulong Bongbong at sa pangalawang Pangulo ang dapat na magpakumbaba? Ayan. Diba? Sa kapakanan po ng taong bayan. Yes. Diba? At mukhang halos 100% ang tumugon na nagsabing dapat ang Pangulong Bongbong ang magpakumbaba. Parang Ang kagandahan nun, Jen, ang Pangulo ay nakikinig din naman sa mga mamamayan. Mukhang tayo nga, napakinggan ng Pangulong Bongbong sa punto na yan Dahil kinabukasan ay nanawagan ng Pangulo. yung opinion niya, mga kababayan. Pangulong Bongbong Marcos sa mga kongresista, kapwa liderato ng Senado at ng House of Representatives, na kung siya masusunod,
wag nyo nang ituloy ang impeachment. Kasi wala naman anyang kwenta yan di ba? Ang binanggit niya yan yung storm in Actica. Baka pakihanap nyo nga yung aktual na sinabi ng Pangulo. Ayun, tama. Iparinig siguro natin. Marinig natin. Kasi baka nakalimutan na ng mga congressman. Yan. Dahil ngayon, Jen, may balita di ba, may naghahain ng impeachment complaint. Kahapon lang ba yun? Yes, kahapon. At ngayong araw, Tuesday yun ay may panibago na namang impeachment complaint na ipinail. Kahapon ang naghain, di ba, yung grupo, Civil Society Group, sa pangunguna na dati Senador Laila de Lima, di ba? Ang mag-iendurso ay yung bagong representante ng Akbayan, si Sindanya. Di ba? Yun yung nangyari kahapon At sa araw na ito, sabi, ay meron bang naghain o nag-file na ng bago? Nag-file ngayon. Ayun, anong balita? Kasi hindi ko napanood yan Yun nga. Ang nakalagay dito ay yung reaksyon Ito yung sa Makabayan Black kanina. ni Congressman Joel Chua dyan ng House Committee on Good Government. Ito ba si Teddy? Yung bagong nag-file. Gano'n. Tapos sino itong nasa gitna? Si Lisa Masa ba? Yes. Ba't pinayagan ng Kongreso na siguro kasama itong si Franz Castro ba ito? Yung naka-green. Yan. So ito yung nangyari kanina. Congresswoman Lisa Masa, tama ba yun? Ito, group. Saka mga kababayan na ito, sabi nga dito, paano magpapakumbaba ay ipapatumba nga ni Sara si PBBM. At saka alam nyo mga kababayan, mahirap pagpakumbaba. Kasi si Sara hindi po marunong magpatawad. Mismong sinabi po yan ni Sara mga kababayan sa isang speech po niya na siya ay iba. Kasi hindi siya marunong magpatawad at handa niyang dalhin sa ilalim ng hukay mga kababayan yung kanyang galit. So ngayon, paano si PBBM magpapakumbaba? Ako nagtatanong lang naman pagkatapos alipustahin yung kanyang tatay na matagal nang namamayapa, huhukain, itatapon sa West Philippine Sea, tatanggalan siya ng ulo, may mostra pa nga yun may tunog pa nga. Mga kababayan, tatanggalan daw siya ng ulo at itatapon. Tapos ngayon, ipatutumba pati yung asawa, saka yung pinsan, yung House Speaker. Sa tingin nyo, paano magagawa ni PBBM magpakumbaba kay Sara? Kung si Sara mismo mga kababayan, na siyang punot dulo ng lahat, hindi alam yung salitang pagpapakumbaba. Kasi mga kababayan, mahirap magpakumbaba after ng lahat ng mga nasabit na gawa ng pamilya ni Sara kay PBBM. Sila naman kasi nang una niyan, tinawag nilang bangag si PBBM, pamula pa nga nung eleksyon, di ba? Bago pa si PBBM tumakbo sa pagka-presidente, talagang binembang na agad ni Digong. Ano yung sabi ni Digong? Weak leader daw, may bagahe daw. Di ba natatandaan nyo ba yon? Bago pa lang si PBBM tumakbo, sa politika, binanata na agad nitong si Duterte na may bagahe nga daw at weak leader. Tapos mga kababayan, nung nanalo na at pagkalipas lamang ng ilang taon mga kababayan, binira na, tinawag ng bangag at kung ano-ano pa dahil lamang doon sa nadiskubre na confidential funds. Ang sa akin lang kasi ang opinion ko dito, kapag ka may katiwalian sa gobyerno dapat imbestigahan. Nagkataon lang na ang buena mano mga kababayan ng opisina ng OVP at yung DepEd na dating hinawakan nitong si Sara. Nagkataon lang na yan yung buena mano. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Grupo ng Makabayan to, na pinakikita natin sa television, Nelson. Grupo ng Makabayan. Ito ba yung nangyari kanina? So ito yung second impeachment complaint, tama? Yan yun. Naku, talaga naman pala, no? Yun. Yun po pala. Hindi ko kasi napanood niya kayo Ano bang background ukol sa bagay na yon? Ito ay reaksyon na dyan ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson, Congressman Joel Chua. Ang sabi niya, dahil dalawa na nga yung... dapat na sinabi niya, hindi. Sabi ng Pangulo, wag na naming... Hindi, baliwala yan. Hindi. Pero ang sabi niya, Jen, malaki daw ang posibilidad na pag-isahin na lang ang dalawang impeachment complaint bago ito isilalim sa pagboto. Ay, tama naman siguro, no? Kasi di ba, mayroon din mga ganyan dati na pinag-iisa at dinadala doon sa House Committee on Justice. Okay? Sisimulan daw ang proseso sa House Committee on Justice kung saan susuriin ang reklamo kung sufficient inform and substance o sapat ang forma at nilalaman. Pagkatapos ng investigasyon ng komite,
kailangan itong maisumite sa Kamara yung report na may kasamang resolusyon sa loob ng 60 session days. Ayun. Repasuhin naman ito ng Kamara sa loob ng 10 session days. Pero yun yung kadaming araw nito. Sunod naman dito ang botohan kung tatanggapin ng articles of impeachment. Kailangan dito ang pagsang-ayon ng 1/3 ng miyembro ng Kamara. Tama. Kapag inaprubahan ng Kamara ang articles of impeachment, lilipat na ang kaso sa Senado, natatayo namang impeachment court. Kailangan naman ng 2/3 majority ng lahat ng senador o 16 sa 24 na senador para mahatulang nagsasala o mapatanggal ang opisyal na kinasuhan sinapan ng impeachment. Biruin mo dyan, halimbawa, itinuloy-tuloy nga nila ito. Buong taon na po tayong nakatali dito, hindi ba? At ito, Nelson, dagdag ko dyan, 75 grupong makabayan kasama daw po pala 55 grupo 75 grupo ng mga complainants ang ikalawang impeachment laban po kay BP Inday Sara sa Office of the Secretary General diyan po sa House of Representatives. Ang ikalawang impeachment complaint laban po sa Vice Presidente ay nakasentro lamang sa impeachable offense na betrayal of public trust dahil sa hindi may paliwanag ng paggastos ng confidential fund, intelligence fund ng Office of the Vice President at ng Secretary pa ng DepEd. Inendorso daw po din na Makabayan Representative, Makabayan Black Representative Arlene Brosas, Franz Castro at Raul Manuel. Yan. Ayon po dito kay Attorney Nery Colmenares, isa sa mga legal counsel ng grupo na minamabuti daw po nilang isang impeachable offense lamang ang isampa sa pangalawang Pangulo para madali pong matalakay ng Kamara ang dahilan sa kakulangan na po ng panahon. Sa parte naman po na tumanggap sa pagkatatanggapin niya ng House Secretary General, ito pong si Secretary General Reginald Velasco na dadaan daw po sa parehong proseso ng unang impeachment complaint laban po kay BP Sara. Ang ikalawang impeachment complaint alinsunod po sa umiral na rules of impeachment ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ayun. So, yun nga ang pag-uusapan dyan, Nelson. So ngayon, punta na tayo dito. Kasi ano na yan, commercial na yan, mga kababayan. At ang Kuya Rudy Liwanag, ayun, salamat po ng marami. Ang Kuya Johnny Ong, Kuya Johnny. Ano, Nelson? Ipapahayag naman natin? Ano ba? Do sa atin mga kababayan, nakasubaybay. Nako, pinag-uusapan po namin ni Nelson kanina ang kalagayan ng ating bansa sa naharap nating mga problema. Tapos matatali tayo sa impeachment complaint na yan. Pakinggan nyo to mga kababayan. At pagkatapos, alam mo, magtatapos na ang taon, naharap tayo sa panibagong taon, Nelson. Na naman. Haharapin ba natin ang panibagong taon na punong-puno tayo ng intriga sa buhay? Ayun nga. At saka ito nagkakawatak-watak no? Nagkakahati-hati, nagkakabahagi po ang bansa kapag ganitong may mga sigalot sa politika. Pero bago yan, baka kasi nakalimutan ng iba. Ano ba ang panawagan? Ano po bang opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa mga inihain na impeachment complaint? Ito yung nauna pa lamang, Sige nga po, sariwain natin ang pahayag ng Pangulo, Nelson. Pakinggan po natin. Panoorin natin. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Yan. Para saan? Wala. Wala niyo tayo mapapakinabang dito. Opinion ng presidente yun, For me, sabi ng Pangulong Bongbong,
It's a storm in a teacup. Oh, for nothing. Oho. None of this will help improve a single Filipino life. Oho. Eh, ba't natin pag-aaksaya ng panahon, hindi ba? Oho. Kaya, ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, Ito, pakinggan po natin, lalo na yung mga INC na nandito, nanonood sa atin, nakasubaybay. Pakinggan nyo po ito kasi baka mamaya nga, totoo at biglang bumaba sa inyo yung tagubilin. Ano po, pagka kayo ay sumamba. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po Naghahanda Ang mga daw. kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nelson, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang daming ang problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. At hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig. Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi yung pagkakaisa at kapayapaan ng bansa. Kauna-unahan to mga kababayan kasi ang pagkakaalam ko parang hindi ata nag-rally dati ang INC noong, di ba kung matatanda nyo, ilang impeachment ba yung dumaan? Yung kay Corona mga kababayan, kay ERAP. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Wala naman tayong nabalitaan doon na may mga nag-rally mga kababayan na INC. Kasi nga, nananatili mga kababayan ng INC doon sa salita, mga kababayan, na hindi nakikialam sa politika. So siguro ito yung kauna-unahang pagkakataon. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Kung ito man po ay totoo. Sa ngayon, wala pang natatanggap na tagubilin yung mga nasa lokal, mga kababayan. Pero siguro bukas, malalaman yan. Kaya nga mga kababayan, eto ang sa akin ang opinion ko, sana wag na lang. Kasi unang-una, napakaganda kasi mga kababayan ng yung na-build ng INC mga kababayan na hindi nakikialam sa politika. At puro pagtulong mga kababayan yung ginagawa at pagpapanatili ng kapayapaan. Kasi alam nyo naman mga kababayan, dito sa mangyayaring ito, alam natin kung sino makikinabang yan. Hindi ang INC mga kababayan, kung hindi si Sara kapag yung impeachment ay nauwi sa wala. Ibig sabihin, mananatili pa rin siya sa kanyang posisyon at magagawa niya lahat ng gusto niyang gawin. Ganun lang kasimple. Mga kababayan, kung ngayon hindi na may paliwanag yung 125 million pesos na nagasta mga kababayan na pera ng mamamayan at yung 612.5 na hinahabol sa kanya mga kababayan na hindi na maipaliwanag at hindi alam kung saan napunta, mauulit at mauulit lang yan. Hanggang sa matapos ang kanyang termino. Tandaan nyo po yan. So ngayon, eto maliwanag naman mga kababayan na nag-announce etong Net25 na magkakaroon daw ng rally at pinaghahandaan na daw po yan mga kababayan na isasagawa ng INC. So anyway, mga kababayan, kayo ano po ang komento po ninyo
At opinion ninyo mga kababayan, dito po sa sinabi mga kababayan nitong mga taga Net 25 na magsasagawa po sila ng rally. Oo nga mga kababayan, sige pagpalagay natin, suporta yan dun sa opinion ni PBBM na wag nang pagtuunan ng pansin etong si Sara. Opo, etong si Sara na wala naman daw, hindi naman daw importante. Pero, sino ba ang makikinabang niyan? Mga kababayan, yun kasi ang tanong ko dyan. Sino ba makikinabang niyan pag hindi na-impeach etong si Sara? Eh di si Sara. Yun lang yun mga kababayan.